For this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, at Rising sign na Capricorn. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Pakishare na rin po ito sa inyong mga social media accounts, including sa mga group chats nyo po. Tandaan natin yung readings, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. By the way, this is for May 13 to 19. At kung gusto nyo malaman ang yung Sun, Moon at Rising at ang benefits neto, sa dulo po ng video, may link tayo para dito. And for spell works and private readings po, pwede nyo po ako i-message ng diretso sa ating Facebook page, yung link na sa description ng ating video. And for those na gusto pong mag-donate to support our channel, pwede pong via GCash or Maya, numbers at the bottom of your screen, or pwede naman po sa using yung ating join button o yung thanks button. Okay, Capricorn, hello. We have here the Five of Swords and Truth be told. Lakas ang ano mo ngayon kutob mo lakas ang intuition mo Ang galing mo ngayon mag-connect that ang galing mo ngayon yung tipong parang sa chess, alam mo yung parang yung mga chess master, alam mo yung next move na gagawin ng tao. Alam mo yung magiging reaksyon. Kumbaga, minsan, push the button. Yan. Nagpipindot ka ng mga buttons ngayon. And alam mo yun, natitrigger mo yung mga kailangan matrigger. At ayun nga, kasi nga, kumbaga, mayroon ka ng hint, meron ka ng hinala, meron ka ng kutob, sumunod ka lang. Ending, lumalabas yung totoo na may mga nabubuking ka, may mga nalalaman ka. Yung tipong konting nagpaing ka na ng may konti ka sinabi at yung kausap mo naman o yung sitwasyon, bumibigay agad. Alam mo okey siya, kasi fight is about na actions, Kumbaga sumusunod ka lang naman sa mga downloads mo o yung mga kutob mo o yung nararamdaman mo galing sa universe. So, okey lang yun. There's no problem with that. But may warning lang na konti kasi minsan kaka-trigger natin baka bumalik sa atin din. So, andun na okey lang naman din pero just be a little bit careful, sa pagde-deal sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kasi baka may possibility, so possible lang, may possibility na mag-backfire 'to. And to prevent that from happening, to protect you, tawag ito, Capricorn, medyo hinay-hinay lang, okey? What's crossing you ba? Four of Pentacles, not for you. Wala, four kasi is about structure, Ayun, yung parang 'di ba 'pag sa apat na haligi ng bahay, mga ganyan, apat na direksyon. So, ayan. Si Pentacles kasi is about earth, anything na sa physical at kasama dun yung finances. So, tapos number 6, not for you. Tulad nung last reading natin, medyo 'wag muna talaga tayong mag-focus sa mga romance. Medyo muna tayo, may pagkasablay pa siya for now. Hindi naman sinasabi na 'wag na sa ngayon muna 'wag. Kasi andoon na may kumbaga meron kang mina-manifest in terms ng material gains. Although may dumarating pero hindi yun exactly yung hinahanap mo, Yes, may blessings pero may iba ka kasing hinihintay. So, focus mo muna doon, Dun ka muna mag-focus sa money making. Dun ka muna mag-focus sa kabuhayan showcase mo. Actually, may iba sa inyo Bonakid ba ay ang gifted Enfagro ba yun? Yung gifted child. Ang dami niyong gift, ang dami niyong natatanggap. So, yung mga gift parang siguro bigay, yung iba, ang nakikita ko dito parang napupulot, 'di ba? Parang ewan ko may nananalo pa yata sa mga raffle or something, Basta may nakukuha kayo, may natatanggap kayo na unexpected. Minsan hindi niyo
talaga akin 'to, sige thanks." Yung mga kahit simpleng bigay or simpleng libre, kayo ng gifted. Ano ba yung nasa crown card mo kasi? Tingnan natin. So, you have here is the King of Cups and Loyal Heart. Medyo madrama tayo sa part na 'to, Capricorn. Yun sana yung iba, hindi man 'to sa lahat, eh, some of you guys, sa may mga Sun, Moon, Rising na Capricorn. Yung tipong sana ako yung piliin mo. Sana yung ginawa ko before para sa'yo, gawin mo rin para sa'kin. Sana yung nilaban kita nun, ilaban mo rin ako. Sana, yung may mga sana, wishful thinking, eh. Kasi minsan ayaw niyo alam mo yung iba sa inyo na ayaw niyo sabihin kung ito yung gusto niyo from a person, na eto yung gawin mo, eto yung ibigay mo, eto yung gan'to. Kasi may thinking kayo or pakiramdam kayo na kapag sinabi niyo na eto yung kailangan, eto yung gusto niyo, na nila yon hindi dahil gusto nila. Nagagawin nila yon kasi sinabi mo na. Na ayaw mo mawawala yung essence na ginawa niya yun kasi yun yung nasa heart niya. Kaya siguro andoon may iba sa inyo may ugali na ginagawa niyo, um, gusto niyo ng, sabihin natin na gusto niyo ng kunyari, dadalhan kayo ng tubig ganyan. So ginagawa niyo yung bagay na gusto niyong gawin sa inyo, yun yung ginagawa niyo sa tao. You give what you want to receive. Binibigay mo kung ano yung gusto mong matanggap. If it's attention, attention, 'di ba? If it's gifts, sige gifts. If it's love, communication, madami, eh. Madaming puwede kang kini-crave, eh. Kasi collective 'tong energy natin, eh. Pero nage-gets ko yung point mo. Ang problema kasi okay, nage-gets ko yung point mo about yung gawin nila sana out of love. Pero, Capricorn, hindi kasi lahat ng tao gano'n ka-sensitive. So, medyo huwag ka masyadong mag-expect na kayang agad ibalik or kayang suklian agad yung ginagawa mo para sa kanila. Kasi keep in mind din na iba-iba po tayo ng tinatawag na love language. Puwedeng ang love language mo ay quality time, pero yung love language pala nung isa is words of affirmation. Open mo rin yung sarili mo na puwedeng nagpapakita na pala ng pagmamahal yung tao sa'yo sa pamamaraan na alam niyang ginagawa. So, learn to appreciate din yun, sabi ng cards. Ano bang foundation mo kasi? The Lovers, tsaka All That Glitters. Well, hirap talaga minsan magtiwala 'no? Yung tipong nilalaglag ka or yung tipong andun kasi this is connected to Gemini, eh, itong card na 'to. Na andoon na minsan simpleng thank you lang hinihintay mo hindi pa magawa, eh, 'no? Yung simpleng, "Uy, salamat ha Capricorn, kasi ganito." Hindi man lang mabigay. Parang andoon na pakiramdam mo tuloy, "Ano 'to, obligasyon kong gawin para sa'yo kahit hindi? Kailangan sumunod ako kahit hindi? Kailangan gawin ko 'to kahit hindi?" Kaya siguro andoon na ang dami sa inyo, you try to find different opportunities outside dun sa circle na na ginalawan niyo noon. So, andoon na iba sa inyo nagso-solo, nagpapaka-Lone Ranger, kasi napansin niyo parang mas peaceful 'pag mag-isa lang ako. Oh, andun na. Andoon na you communicate, may mga chika moments kayo with other people, pero yung tipong as in private time na talaga, ako na lang muna. Puwedeng mag-isa sa bahay or lalabas or andoon na magta-travel. Mas pinipili niyo minsan mag-isa na lang. Yung kasi yung parang wala kang kailangang pakinggan ng mga iba kasi sa inyo napapagod na sa yung, "Alam mo kasi yung asawa ko ganyan, ganyan." Yung puro reklamo.
Nakakarindi rin yun, 'di ba? Gets kita sa part na yun, Capricorn. Yung parang ano ko, ano, sumbungan ng bayan, alam mo yun? May recent past mo kasi nakakaloka yung mga tao sa paligid mo. Hindi kita masisi, eh. Parang nagsosulo ka na lang minsan, eh. Ayaw mo ng makihalubilo or maki-connect sa iba, eh. Natin dito, sa past, the devil and between worlds. Uy, the devil kasi, literal, ito yung tarot card na connected sa sign mo. Eto ka, 'di ba? 'Di ba? Sa kang devil. Pero this is the beauty of it. Ito yung maganda dito. Hindi 'pag sinabing devil masama na. Isang way lang 'to para matingnan natin ang realidad, 'di ba? Tandaan natin may yin and yang, black and white. So, hindi masama 'yon. So, here, the card of devil, this is about andun kasi indulgement. Alam mo yung ang dami sa inyo na-deprive ng mga simpleng bagay. Yung mga iba nga na parang eto between worlds pa, yung mga makabili na lang ng bagong damit, ang tagal bago ng mga mangyayari, yung tipong ma-enjoy lang 'tong food na 'to, hindi pa magawa, andoon na ang dami yung ano, for the tiis talaga yung nangyayari. Kumbaga andoon na ano, na ang dami niyong sinacrifice na simpleng bagay na lang para sa fulfillment niyo na hindi niyo nagagawa para sa sarili niyo. Now with the between worlds kasi, ang maganda nito, you still continue na maging positive pa rin kayo sa aspect na yun. Andoon na hindi matapos din 'to, o magiging okey din. Kailangan ko lang one day at a time, unti-unti lang magta-transition din ako to a better world, sa mas magandang opportunity, mas maayos na puwedeng mas maayos na trabaho, mas maayos na relasyon, mas maayos na matitirahan. Ang tiis, eh, grabe yung pagtitiis sa ginawa niyo. But andun kasi na worth it yung ginawa niyong pagtitiis. Kasi kayo mismo nakita niyo papaano kayo nag-grow. Inipit-ipit niyo yung sarili niyo. Eh, paalala lang ha, kapag ang isang ano, binhi iba iniipit, naka-crush, doon lumalabas yung pinakatinatawag na essence, yung oil. Doon lumalabas yung pinakapuro niya. And yun yung pinakamaganda dun. Kumbaga parang kung ika-crush mo yung ika-grind mo, ika-crush mo yung sabi natin sunflower seed, makakuha ka ng oil from it. And that's what made you who you are right now, pure. O, di ba? Ikaw ng pure. Ano bang future na ikaw? Ha? So Capricorn, we have here the Three of Swords and Blessed. Tama nga yung decision mo. Yes, okay lang yung mga kilig-kilig moments. Ayan. Pero andun yung point kasi na medyo may mga dispalinghado ka sa mga ibang tao sa paligid mo na masyadong alam mo ano, sweet talk, nainis ewan ko ba, parang bawal kasi magmura, eh. Nakikita mo yung ano nila, yung mga teka diretso kasinungalingan nila, yung pagiging ipokrito nila. Sinasabi nila yung ganito, pero iba yung actions nila. Tapos, ang nakikita ko dito with the Three of Swords, kasi three is about communication, eh. It's about knowledge. Andoon na nakikita mo yung, okay, so ito yung sinasabi mo, taliwas sa ginagawa mo. Ito yung sinabi mo dati na hindi mo, na ngayon, kinakalaban mo yung sinabi mo dati. So, andoon na may mga ma-expose pa, may mga maungkat ka pang ganun. With the blessed kasi andoon na you will know na parang, "Ay, tama lang pala na lumayo ako. Tama lang pala nagsolo." Kasi ngayon for the solo kineme ka ngayon, eh. Tama lang pala nagsolo ko kasi maapektuhan ako, baka mahatak ako ng energy sa mga 'to. And you will see it as a blessing. Makikita mo siya bilang isang pagpapala para sa'yo. And that's a good thing.
So, ibig sabihin nun, kung meron man silang dalang 'tong mga taong 'to, kung meron man dalang hindi maganda, na-prevent mo siya. Nasa alternate universe na siya. Ano ba yung physical environment mo? Two of Wands, tsaka regeneration. Ito siya, sa physical environment mo, stay where you are, Capricorn. Kung ano yung kung ano yung huling instruction, kung ano yung huling kutob mo, huli mong intuition na natanggap sa universe, dun ka lang. Huwag kang palipat-lipat. This is is about balance eh. Kasi may mga kailangang ayusin yung universe within sa paligid mo at pine-prevent ng universe na maapektuhan ka dun or masagi ka. So, stay put ka lang. Kumbaga alam mo yung tipong, may mga movie yung tipong, "Oh, don't move." Tapos bilang may babagsak na kung anong gamit or bagay or may trap bigla. So, ganun din. Ganun yung sinasabi ng universe sa'yo. Kung nasaan ka ngayon, stay where you are. Kalma. Ero kasi wala akong ginagawa o marami kang gagawin kung nasaan ka. Dito ka nga matututo ng patience eh. Yung papaano ka matutong maghintay, dito yun, sa part na yun. So, andoon na ikalma mo ang iyong sarili, huwag kang padalos-dalos. Do what you need to do right now muna. Okay? Tsaka huwag ka munang mag-open ng mga bagong, hayaan mo kusang mag-open. Pero huwag ikaw yung magpursue muna ng mga opportunities. Kusang darating yan, hayaan mong kusang lumapit sa'yo, kusang magbukas ang pinto, saka ka pumasok. Huwag mong ipipilit pag hindi pa. Your physical, emotional environment, Empress and higher power. Okay, this is about motherhood kasi, si Empress, nurturing, ganyan, the female energy, higher power. Siguro hindi naman para sa lahat 'to na pero sa iba 'to na may mga Sun, Moon at Rising na Capricorn, na pangit kasi kung gagamitin ko yung mother issues, eh. Pero sabihin natin na parang, yung connection niyo puwedeng biological nanay 'to or, someone na tinitingala niyo bilang parang isang ina, dito ka kasi fo-focus, eh. Puwedeng mentor 'to or puwedeng kaibigan mo na isa palang nanay na. Medyo andoon na ita-touch ng universe 'to. Hindi ko alam kung nabasa ko 'yun or may nagsabi sa akin. Kasi ano 'to, eh, merong rebuilding ng connection, eh, rebuilding ng relationship, eh. May nagsabi sa akin, hindi dahil pinatawad mo, eh, kailangan bumalik kayo sa dating kayo. Kasi may tinatawag tayo, you deserve to protect your inner peace. Hindi dahil nagkaayos kayo, eh, dapat close na ulit kayo. Walang gano'ng batas. Puwedeng nagkaayos kayo for the sake na kailangan niyong mag-ayos para ma-settle or magkaroon ng closure yung mga bagay-bagay o yung connection or yung relationship niyo. But at the end of the day, that's okay na hindi kayo maging close ulit. Puwede siguro puwede siguro parang civil or yun nga, civil na lang yung connection niyo. Yung tamang ano na lang, respect na lang. But ita-touch base 'to ng universe para sa'yo, eh. Ano ba yung hopes and yung fears mo? Okay. So, meron tayo itong Six of Wands and Imagine. Kapatid, parang prayer lang 'to, sa yung manifestation tinatawag. When we pray, ang turo sa'min nun sa simbahan, 'wag lang yung Lord i-bless mo ko, i-bless mo 'yan. Be specific, what is the blessing na kailangan? Is it financial? Is it relationship?
Is it healing? Is it wholeness? Anong klase? Six is about harmony. And ones is about fire, about passions, energy. So, ito yung sinasabi sa manifestation mo, be specific. Pero ano ba sinasabi ng Six of Wands sa'yo? Ito kasi, ano eh, pinapaalala sa'yo na know what you need to do. Know, prioritize the things you need to complete. Kasi hindi sila, ano, hindi pwede tayo suntok sa buwan na, "Oh, ito gawin ko 'to." Para alam mo parang ganito, naghugas kang pinggan, nasabunan mo na yung mga baso, kutsara, tas sabay iniwan mo kasi magsasaing ka. Tas hinugasan mo na yung bigas pero hindi mo sinalang kasi nagwalis ka. Ang dami mo namang masisimulan pero walang natatapos. Ending wala ka na-achieve yung impact na dapat magagawa mo, hindi mo nabibigay dun sa mga task. Prioritization is very important right now, sabi sa'yo ng Six of Wands. Ano ba kasing nasa possible future mo? Hierophant and by the book. Alam nyo, Capricorn, kasi Hierophant, this ano eh, tarot card ng Taurus. Taurus is about money, about resources, and by the book. Alam mo yung tipong ano, magbe-breakaway ka eh. Once na inayos mo 'to, this is connected, eh. Once na inayos mo yung connection mo with this mother figure, di ko alam kung ilan 'to, kung isa siya or madami sila or biological mo ba or someone na nanay na siya, kino-consider parang nanay or kung ano man. Connected kasi 'to dito, eh. Once na naayos mo, the resources will follow. Yung pera, bubuhos. Yung opportunities, kusang darating. Kasi sometimes kasi may mga tao na sila yung blockage, eh. Kailangan lang natin ng closure sa kanila para makawala na matanggal sila as a blockage para mag-flow ng walang humpay yung energies na galing sa universe. You need to break away. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo. Tandaan yung reading sa'yo for guidance purposes. So, use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At pakishare na rin po ito sa inyong mga social media accounts and yung mga group chats niyo po. And for private readings and spell works po, pwede niyo po kayo message sa ating Facebook page. Yung link is nasa baba sa description ng ating video. And also, sa mga gusto pong mag-donate to support our channel, you can send it via GCash or Maya. Numbers on the bottom of your screen, or you can use the thanks button or yung join button. Capricorn, maraming maraming salamat sa'yo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. Now, magkita ka tayo very soon. And all the way here from Latin and Benguet, please be safe and goodbye for now. Thank you. Bagal.